Isa pong kilalang angel investor at dating kritiko ni XRP ang naglabas ng pahayag na siya ngayon ay handa nang bumili ng XRP. Oo, tama ang narinig ninyo. Dating tumalikod pero ngayon ay tila babalik sa eksena. Si Dennis, si Ginoong Dennis o mas kilala po bilang Virtual Bacon sa crypto community ay matagal nang kilala bilang isang mahusay na market analyst. Mula pa noong taong 2022, bear market ay sinusubaybayan na po niya itong si XRP, pero kahit kailan ay hindi niya ito isinama sa kanyang portfolio hanggang ngayon. Pero bakit bigla ang pagbabago sa kanyang isipan? Ano ang nakita niya kay XRP na hindi niya nakita noon? At ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor ni XRP? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin sa unang katanungan kung bakit ngayon lang naisipan nitong si Ginoong Dennis na bumili ng XRP. Ayon kay Ginoong Dennis, kahit matagal na niyang sinusubaybayan si XRP, hindi siya naging kumbinsido na bumili noon. Pero ngayon ay sinasabi niyang posible na siyang pumasok basta dumating ang tamang pagkakataon. Kaya ano nga ba ang kanyang dahilan? Ayon sa kanya, si XRP ay tila dadaan pa sa isa pang final shakeout sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Ibig sabihin ay inaasahan niya na bababa pa ang presyo ni XRP para linisin ang market mula sa sobrang hype, bago ito muling magkaroon ng solid na momentum. Parang sinusubukan niyang hulihin si XRP sa pinakamurang presyo bago po ito muling umakyat. At ang hinihintay niyang entry point ay nasa bandang ibaba po ng $2. Ngayon ay ano po ang kahalagahan ng presyo at technical analysis ni XRP? Sa technical analysis po ni Ginoong Dennis ay napansin niya ang price level na $2 ay isang mahalagang pivot point. Paulit-ulit itong binabalikan ni XRP na minsan ay nagsisilbing support at minsan naman ay nagsisilbing resistance. Ayon pa sa kanya, kung bababa pa ng bahagya sa XRP sa ilalim ng $2, maaring ito na ang perfect timing para pumasok. Pero hindi lang sa USD value nakatingin itong si XRP. Tinitingnan din niya ang XRP kumpara kay Bitcoin o mas kilala bilang XRP-BTC ratio. Ngayon ay bakit po mahalaga ang XRP-BTC ratio sa kanyang desisyon? Ito po ang isa sa mga pinaka-importanting bahagi ng analysis ni Ginoong Dennis. Napansin niya na mula noong 4th quarter na 2024 rally, ang XRP-BTC na pair ay bumubuo ng isang tinatawag na rounded top pattern, kung saan ay paunti-unti ang pagtaas pero humihina ang momentum. Ang critical support ng XRP-BTC ay nasa 40 digits 22 na presyo. At ngayon ay halos nandyan na si XRP. Kapag bumaba pa ito ng 20 hanggang 23% mula sa current level, dito niya balak pumasok. Ibig sabihin ay naghihintay po siya ng breakdown at hindi po breakout. Gusto niya munang bumaba si XRP bago ito muling sumabog. Kaya ayan po siya. At yan na rin po yung kanyang ipinakita na chart dito ng XRP BTC trading pair, mula po ito sa daily chart time frame at datos ni Binance. Ngayon ay may batayan ba ang kanyang analysis mula sa nakaraan? Oo naman, at ito ang nagpapalalim sa kanyang argumento. Binanggit po niya ang nangyari kina Ethereum at saka Solana sa mga nakaraang market cycles. Pareho po silang bumaba sa mga Fibonacci retracement levels bago po mag-rally ng matindi. Sa kaso ni Solana ay bumagsak ito sa 0.382 to 0.5 retracement bago nagkaroon po ng explosive movement pataas. Posibleng mangyari rin po ito kay XRP. Ayon sa kanyang projection, kung si Bitcoin ay nasa $100,000 at bumaba si XRP, maaari itong bumagsak sa ilalim ng $1.85.
Pero kahit pa mag-sideways si XRP habang tumataas pa si Bitcoin hanggang $125,000 o $130,000, ang XRP-BTC ratio ay posibleng bumagsak pa rin na ayon kay Ginoong Dennis ay isa ring magandang senyales para bumili. Ngayon ay ano naman ang dahilan kung bakit siya biglang naging interesado rito kay XRP? Sa kabila ng pagiging skeptic niya noon, nagbago na ang pananaw ni Ginoong Dennis ngayon at bakit? Ito po ay dahil sa tatlong mga bagay. Una, tinatawag niyang retail appeal sa XRP. Maraming baguang investor ang naakit kay XRP dahil sa mababang presyo nito. Sa mata ng retail, mas mura ang isang coin na below $2 kahit hindi ito nangahulugan ng cheap sa totoong value. Pangalawa, ang regulatory clarity. Matapos po ang matagal na laban kontra SEC, malinaw na ngayon na si XRP ay hindi isang security. Ito ay isang malaking tagumpay para sa buong XRP community. At ang pangatlo, ang mga bagong developments gaya ng paglista ng XRP futures sa CME. Dagdag pa dyan ay ang chismis na plano raw ng Ripple na bilhin ang Circle at posibleng pagkakaroon ng XRP spot ETF sa hinaharap. Ngayon ay posible bang magkaroon ng comeback itong sa XRP? Ayon po kay Ginoong Dennis ay malaki ang posibilidad. Nakikita niya si XRP bilang leader ng payment coin sector, gaya ng naging role ni Dogecoin noon sa meme coin sector. Kung mag-rally si XRP, maaari rin itong hilahin pataas ang iba gaya ni Cardano, Stellar at saka H-Bar. Bagamat hindi po siya naniniwala sa mga XRP to $100 na hype, aminado siyang lumalakas na ang momentum ni XRP. At sa pagbabalik ng mga retail investor, ang unang coin na kadalasang sinasalubong nila ay si XRP. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor ni XRP. Para sa atin dito sa Pilipinas, napakahalaga po ng ganitong impormasyon. Marami sa atin ang retail investor. Umaasa tayo sa tamang timing para makabili sa mababang presyo at magbenta sa taas. Kung tama itong si Ginoong Dennis, ibig sabihin ay may window of opportunity. Meron pang window of opportunity bago tuluyang sumabog sa XRP. Dahil po sa regulatory clarity at potential developments tulad po ng ETF at saka acquisitions, hindi malabong magkaroon ng bagong wave ng demand kay XRP. Kaya mahalaga pong bantayan natin ang XRP-BTC ratio at ang price action ng XRP lalo na kapag bumaba ito sa ilalim ng presyong $2. Yan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin nakaka-excite ang ganitong balita. Ang isang dating kritiko na ngayon ay handa ng bumili ay sinyalis na may malalim na pagbabago sa market sentiment. Hindi ito hype lamang kundi analysis based at may historical references pa. Pero syempre, dapat pa rin tayong maging maingat. Hindi porket sinabi ng isang kilalang investor na bibili siya ay dapat ay gayahin natin agad. Kailangan nating gumawa ng ating sariling research at huwag bumili base lang sa takot na ma-left out. Pero sa kabilang banda, kung si XRP ay muling sumabog, hindi na ito sorpresa. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.